Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sinampal ng katotohanan ni Commodore J. Tarriela at dating Chief Justice Antonio Carpio, itong si Digong Duterte at ang mga kaalyado nito. Dahil sa isyu ng West Philippine Sea, anya, wag raw iboto ang mga ito sa darating na halalan dahil kung ito man ay makapasok bilang mga senador. Hindi na mabibigyan ng importansya ang ipinaglalaban natin doon. Anyway, bakit niya po ito nasabi? Dahil raw po, sila ang nagpapasa ng taon ng budget ng Pilipinas at baka raw, hindi priorities ng mga ito na bigyan pundo or palakasin pa ang pagsuporta sa ating mga magigiting na Coast Guard na lumalaban sa mga taga-China na iyan. Anyway, ganun din ang sentimiento nitong si former Justice Carpio na wag iboto ang mga kandidato nitong si Digong dahil sila yung mga Pilipinong maka-China dito sa ating bansa. Anyway, para po sa kanilang mga sinabi, panoorin po natin ito. May panawagan naman sa publiko ang isang opisyal ng Philippine Coast Guard kung ano ang katangian ng kandidato na dapat iboto sa Hatol ng Bayan 2025. If we're going to elect senators, congressmen, or even local government unit executive, siguraduhin natin wala ni isa sa mga to ang uupo dahil pro-China sila. Ito ang panawagan ni Commodore J. Tarriela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa mga Pilipino na boboto sa darating na halalan. Pero iginiit niya wala naman siyang sinusuportahang kandidato ngayong eleksyon. Kaya lang ang usapin ng West Philippine Sea ay usapin ng lahat ng Pilipino dahil alam na ng bawat Pilipino ang totoong istorya at kung ano ang totoong nangyayari sa West Philippine Sea. Hindi naman dapat anya gawin itong political issue. May kamalayan na ang bawat Pilipino. Alam na natin kung paano tayo binubuli ng China. Alam natin na ang mga mangisdang Pilipino ay patuloy pa rin nahihirapang mangisda dito dahil sa harassment nila. Mahalagaan niya na ang uupong kandidato sa Kongreso pagkatapos ng eleksyon ay may pakialam o priority ang West Philippine Sea para hindi mahirapan anya ang mga ahensya ng pamahalaan na magpoprotekta sa West Philippine Sea tulad ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. It will be very difficult for the Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng modernisasyon. Mahihirapan ng Philippine Coast Guard na mag-acquire ng mga bangko, ng ating kapabalidad at ng ating operational expenses. Kung ang mai-elect natin sa Senado at sa Kongreso ay ang mga tao na harang sa ating annual budget dahil for them, West Philippine Sea is not a priority. Pero kailangan para sa opisyal maging mabusisi ang mga Pinoy sa mga kandidato dahil maaaring gamitin lang para sa kanilang kampanya ang usaping West Philippine Sea. Huwag rin daw magpabudol sa mga kandidatong magsasabing mag-jet ski at magdala ng watawat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. If you're going to select those candidates right now, you need to look at their track record. Ano ba ang naging posisyon nila pagdating sa batas when it comes to the Philippine Maritime Zones Act, for example, the archipelagic sea lanes, the modernization of the armed forces of the Philippines, and even the amendment of the Philippine Coast Guard law, or even the position of the arbitral ruling. And tingnan natin, every time na may insidente ng mga nakaraang taon, sino sa mga ito ang malakas ang loob na mag-issue ng statement para magbigay ng suporta sa armed forces of the Philippines at sa Philippine Coast Guard? Giit pa ni Commodore Tarriela gamitin ang internet at mag-research kung sino talaga ang totoong sumusuporta sa laban ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa West Philippine Sea. Aniya, kahit anong political party o political group ang paniniwalaan, dapat piliin ang mga totoong may malasakit at puso para sa bansa, lalo na pagdating sa maritime territory ng bansa. Malapit na po ang eleksyon, so ayon po sa survey, malaking parte ng mga Pilipino ang pabor sa ipaglaban ang West Philippine Sea. Ano pong masasabi niyo sa mga kababayan po natin sa pagpili ng mga kandidatong iboboto nila, lalo na yung mga kandidatong pro-China? Alam mo, nagkaroon na ng survey. According to the recent survey, 73% of Filipinos will not support any candidates that are pro-China. Para sa akin, this is a positive impact of our West Philippine Sea efforts. Kung saan ang mga ordinaryong Pilipino na nakatutok sa mga balita
pangyayari dito sa West Philippine Sea, ay nalaman nila ang kahalagahan ng pagtindig ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa West Philippine Sea. Alam din nila ang sakripisyo, paghihirap ng ating mga sundalo at ng Coast Guard sa West Philippine Sea. At pinakamahalaga sa lahat, ang transparency effort natin, ipinakita natin sa sambayan ng Pilipino na ang nagigipit dito ay ang mga kababayan nating mangingisdang Pilipino. Ngayon, kung ikaw ay botante, you have to consider na nitong midterm election, ang mga i-elect natin dito ay membro ng legislative branch ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, ito ang mga kongresista, ito ang mga senador. We have to make sure na ang ibuboto nating kongresista at senador ay sumusuporta at tumitindig sa laban natin sa West Philippine Sea. Dahil sila, ang alam naman natin, ang nagpapasa ng budget ng Coast Guard, ng Armed Forces of the Philippines, at ng lahat ng ahensya na tumututok para sa laban natin. Kung sakali na magkaroon ng mga kongresista at senador na pro-China, instead of supporting the modernization of the Armed Forces of the Philippines and the acquisition of Coast Guard vessels and aircraft ng Coast Guard, baka mahirapan na tayong ipasa ang budget natin. Baka questionin nila ito. Sabihin nilang ilipat at gawin na lamang confidential fund ng kanilang mga kaalyado na hindi naman natin alam kung saan nila dinadala. So we have to make sure na ang senador na iboboto natin sa 2025 are those people na sumusuporta para sa ating kasundaluhan sa Philippine Coast Guard at sa ating ordinaryong mangingisdang Pilipino. Alam mo, paulit-ulit nating sinasabi rin ni Justice Carpio, ang laban natin sa West Philippine Sea is intergenerational. Ibig sabihin, there's a possibility na by 2028 sa pagbaba ng ating mahal na Pangulo ay hindi pa rin tapos ang sigalot na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. It is important for us na ang i-elect nating leaders by 2025 will be able to strengthen our position in the West Philippine Sea. Siguraduhin natin na by 2028, this will still be a policy agenda na ipaprioritize ng kung sino mang Pangulo na tatakbo at susunod sa yapak ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon panoorin naman natin ang sinabi ni former Justice Antonio Carpio sa mga maka-Chinang kumakandidatong senador ngayong darating na halalan. Pili po ito sa buhay marino. Involved po kasi kami dyan dahil sa mga seafarers. However, ngayon po ang gusto ko itanong, as a follow-up do sa explanation ninyo, sino ba ang mga dapat naming iwasang iboto na involved dyan in favor of China? Kasi kailangan malaman na kaysa yung manghuhula pa kami pagdating sa presinto. Hindi ba? Sige po, maraming salamat po Sir Justice Carpio. Alam mo, isang tao lang sa Pilipinas ang nagsabi. Sabi niya, I love President Xi Jinping. Sabi niya, talo na tayo sa West Philippine Sea. China is now in possession of the West Philippine Sea. False. Pero sinabi niya yan. Sabi niya, inutil ako pagdating sa West Philippine Sea. Sabi niya, pinayagan ko yung mga Chinese to fish in the West Philippine Sea. Exclusive economic zone natin yun. Bakit mo pinayagan yung China? Sabi niya, I order the Navy to patrol only up to the territorial sea. Do not go beyond the territorial sea. That means, pinanigay niya yung West Philippine Sea, yung exclusive economic zone. Kasi hanggang territorial sea lang daw. 12 nautical miles lang yan Ang EEZ natin up to 200. Sabi niya, wag na ipatrol yung EEZ, territorial sea lang. Ayaw ko mag-away tayo sa China. Sinabi lahat nito. Sinabi niya pa, yung arbitral award, I will throw that to the waste basket. That's, sabi niya. So, ang nagsabi lahat nito, si former President Rodrigo Duterte. Yung presidente pa siya, hirap na hirap kami to fight China dahil ang nakasangga doon, ang humaharap sa amin, si President Duterte. Hinaharang niya kami. He didn't want us to fight China. So we have to go through him. Labanan muna namin siya bago namin maabot ang China. So, conclusion ko, pag kandidato ka ni President Duterte ngayon for the Senate, huwag ninyo iboto. Yung mga kandidato niya. Lahat na kandidato niya, sila ang harang sa atin paglaban natin sa China. Thank you. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Commodore J. Tariela at ni former Chief Justice Antonio Carpio.
na huwag iboto ang mga maka-China na kumakandidato ngayong halalan. Dahil mga kabunyog, dapat ilagay po natin doon sa Senado yung mga tunay na Pilipino na tunay na nagmamalasakit sa ating bansa. At hindi yung kumakampi pa sa ginagawa ng China. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.